Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Wardo. Pangungunahan ko na po kayo na ang kwentong ibabahagi ko ay nagtataglay ng mga karimari-maring na tagpo na posible niyong pandirian. May mga masiselan dito at posible din ninyo akong kasuklaman. Bakit ako? Bakit nga ba? Kwentong personal ko kasi ito. At sasabihin ko sa inyo, isang pagbubunyag ito sa kung ano ang isang aswang. Lilinawin ko din na sobrang haba ng kwento ng buhay ko. Bagay na isang buong libro ito kung tutuusin, pero paiiksin lamang natin. Bata pa ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Hindi man ito sabihin ng mga magulang ko, pero hindi ko nakaila ito. Aswang ako, Sir Seth. Ewan ko ba kung anong nakain ko at naisipan kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Siguro, dahil lang ito sa mga naririnig ko sa mga platform na sobrang taliwas talaga sa kung ano ang isang aswang. Siguro, ang pinakapamilyar lamang sa akin na masasabi kong totoo, yung kay Roberto. Hindi ko alam kung gawa-gawa lamang niya yan, pero nakapagtatakang tumutugma ang kwento niya. Totoo namang nakikibagay ang mga aswang. Yung sinasabing may mga pangontra sa amin, kalokohan yon. Asin, bawang, kalamansi at kung ano-ano pa. Sus Mariosep, yan ngang kalamansi. Rikado ko lang yan sa kinikilaw ko. Alam niyo ba na ang pangontra talaga sa amin? Yung mga talandro. Nakakabingi at maanghang sa balat ang mga talandro. Nung nagkaroon na ako ng kamalayan, gaya ng sinabi ko ay alam ko na ang kaibahan ko sa ibang kabataan noon. Nasa 10 taong gulang ako noon. Hindi ko malilimutan ng lahat. Nangyari ito dekada 80. Huwag kayo, dahil kung gaano kalakas ng simpatsya nyo sa kalendaryo, mas nagsusubaybay din kami mga aswang. Dahil ang batayan namin lagi, kabilugan ng buwan. Sa lugar ito ng Leyte, pasensya na at kinakailangan kong ikubli ang ilang impormasyon patungkol sa akin gawa ng alam niyo naman siguro na delikado ang buhay ko kapag sinabi ko talaga. Isa pa, pinoprotektahan ko dito ang mga taong nakatira sa lugar na siyang matagal ko ng mga kakilala at mga kaibigan. Normal na tao ang aking ama. Ang nanay ko ang may lahi. Lahing kaskas ito o yung tinatawag na gabunan. Ewan ko kung totoo ba yung tanyag-tanyag na yan. Basta ang alam ko, aswang ako. Mahabang istorya ang naging buhay nila noon ng mga magulang ko. At himalang nagkatuluyan. Ako ang naging bunga at nagmana ako sa nanay ko. Pero mas malakas. May kaya naman kami sa buhay. Nakakalungkot nga lang kasi nga, limitado ang lahat nun. Hindi ko talaga natatamasa ang lubos na kaligayahan na natatamasa ng ibang kabataan nun. Hindi ako pinapalabas ng bahay. Hatid sundo ako sa eskwelahan. Hindi ako nagkaroon ng kaibigan. Kumbaga, hindi ako malaya. Malaki ang bahay namin. 2 palapag. Pero mailalarawan dito ang napakayamang kasaysayan. Sobrang luma na kasi nun. May mga katiwala kami sa bahay at ang isa dito, isang albularyo. Tama kayo nang narinig. Isang albularyo ang isang katiwala namin.
Nakakatawang isipin na may taong pwedeng pumatay sa amin na kasama pa sa loob ng baluarte. Alam niyo kung bakit? Hindi siya nag-asawa. Bagay na masasabing ginampanan niya talaga ang tahas niya na bigay ng amang Panginoon. Pero alam niyo ba kung bakit naroroon ito? Ito kasing albularyong ito ang yayo ng nanay ko noon pa. Ito yung bantay niya. Hanggang sa dumating ang panahon na ako na ang binabantayan nito. Itago na lamang natin ito sa pangalang Mang Kix. Mang Kix na lang kasi nga may pagkapilyo ang animal na to. Chick boy ba? Hindi na naiiya na kahit sa kabila ng katandaan nambababae pa rin. Nakakadiri gawa ng nagdadala ng babae sa amin. Doon niya nilalagay sa likod ng tahanan namin na kung saan naman nakatirik ang bahay niya dong maliit. Magpagayon pa man, malaki ang tulong niya. Gawa ng siya lang naman ang nagsasanay sa akin noon. Kumbaga, siya din yung gabay ko. Mapunta tayo sa usaping pagkain. Oo, tama. Pwede akong kumain ng tao. Pwedeng pwede. Kung tutuusin ay mas masarap ang tao kaysa sa hayop. Mas malinamnam. Pero yon ay labis na ipinagbabawal sa akin. Ito ang patakaran naming pamilya. Huwag kakain ng tao. Ito din ang sabi sa akin ni Mang Kix na pigilan ko ang sarili ko kapag nahahayok ako sa laman. Kaya nga sinasanay niya ako para maiwasan ang mga napakadelikadong tagpo nun. I mean, yung mga gagawin ko na hindi na kaya pang pigilan sa hinaharap. Ayon kasi kay Mang Kix, nasa dugo ko umano ang pinakamalakas na uri ng aswang at kaya kong gawin ang mga imposible. Kung bagot kayo noong kabataan patwing tanghali kasi nga pinapatulog ng mga magulang, mas bagot ako sa inyo. Buryong na buryong ako. Wala akong laging kaharap na iba kung hindi ang mukha ni Mang Kix. Ito din kasi ang naghahatid sundo sa akin noon. Ang mga magulang ko naman na itago na lamang natin sa mga pangalang Papa Roy at Mama Carmen. Wala ito lagi sa bahay. Naroroon sila sa isa pang bahay namin sa isang lungsod dito sa Leyte. Meron silang negosyo. Minsan lang kung umuwi, lingguhan, at minsan pa, isang beses sa isang buwan. Para nang ang amo ito si Mang Kix. Imbis na katiwala siya ako pa yung sumusunod sa kanya. Tingin ko nga noon inuuto niya lang ako. Ako naman na sobrang bait at masunurin, tumatango. Kinausap ko si Mang Kix minsan at sabi ko, higala niya naman ako. Pero ano ang sabi niya? Baka daw magagat ako ng kung sino-sino. Huwag daw muna sa ganoong edad kasi hindi ko pa daw kontrolado ang sarili ko. Etong si Mang Kix, ito yung nagpapakain sa akin. Balanse na pagkain. May karne, may gulay, at kung ano-ano pa na kinakain lang talaga ng normal na tao. Naiiba lamang ang pamamaraan sa akin kasi nga para akong kinukondisyong manok. Takos-takos ba? Tuwing linggo, pinapakain ako ng sariwang karne. At dito na makikita mga rekadong pangkilawin. Gustong-gusto ko yung kambing at baka. Kahit matigas ito wala. Bidli kumbaga. Alam niyo ba yung bidli? Yun bang madali kang maasiwa dahil sa katas ng mantika? May coke pang panulak. Marahil ay magtataka kayo kung paano ko nasabi kung ano ang lasa ng isang tao. Ang totoo, nakakain na talaga ako, Sir Seth. Noon itong sinusubok ako ni Mang Kix. Karne ng tao, manok, atay ng baka, karne ng kambing, at yung mga karne ng exotic ng hayop na makikita sa gubat. Tradisyon yun sa pamilya namin noong nagsisimula pa akong mahayok sa laman. Dito kasi malalaman kung gaano ako kalakas at gaano kadelikado nun. Nilasahan ko lahat. Pero nang sabihin ni Mang Kix na alin sa mga ito na gustuhan ko, itinuro ko ang karne ng tao nun.
Napapikit ng mata si Mang Kicks noon at nagbuntong hininga. Tapos nagwika ng mga katagang. Patay tayo dyan, Roy, Carmen. Ibang klase tong anak nyo. Mahihirapan ako dito. Sigurado ka ba dyan, Wardo, ha? Huwag kang magsisinungaling. Pangit ang lasa niyan, tapos yan yung gusto mo. Tumangulang ako noon. Problemado talaga tingnan si Mang Kicks, maging si Mama Carmen at Papa Roy. Para bang napagsakluban ng langit at lupa yung mga mukha ng mga ito. Pero sa kabutihang palad, kahit gusto ko ang karne ng tao, nagagawa ko namang pigilan ng sarili ko. Ito nga lang matandang si Mang Kicks ang nababahala. Katabi ko siya lagi, gabi-gabi. Tapos may nakakasuksok pang punyal sa tagiliran na para bang papatayin ako nito. Hanggang sa kalaunan, naging masaya si Mang Kicks gawa ng nararamdaman niya na nagiging tuwid ako. Yun na nga, pero ganun pa rin siya kahigpit sa akin noon. Minsan, alam niyo bang tumatakas ako? Gumagala ako sa gubat malapit sa amin. Wala lang, gusto ko lang. Mas gusto ko kasing mamalagi sa kakahuyan kaysa sa mismong tahanan namin. Pero pag uwi ko, nakakatikim ako ng palo mula kay Mang Kicks noon. Palawan ng niyog yung gamit. Ni katiting wala akong nararamdamang sakit. Kunwari lang na umiyak ako pero hindi naman talaga ako nasasaktan noon. Minsan pa nga, naisilid na ako sa sako. Napausukan talaga ako noon, lalo na yung gumala ako tapos nangulimbat ako ng mga alagang manok sa kabilang nayon. Pinatikim ako ni Mang Kicks ng talandro. Tapos yung siga pa, nilagyan ng langis noon. Yun yung totoong iyak ko. Bakit hindi? Talagang parang mamamatay ako noon. Yang disiplina ng isang sundalo, daliri lang yan sa naranasan ko. Kung pagpapatino lamang ang hahanapin, yun ang disiplina ni Mang Kicks ang pinakamalupit. Isinusumbong ko nga sa mga magulang ko kaso nadagdagan lang ng sermon. Bagay na mas pinapanigan nila si Mang Kicks noon. Ayon pa sa mama ko, yung naranasan ko daw, naranasan niya dati at doble pa daw doon. Hindi naman tumatagal ang galit ni Mang Kicks. Yun lang talaga mga sandaling nagpapasaway ako. Hindi niya kasi ako pinakain ng manok noon. Request ko yun tapos ang inihanda, gulay na ginataan. Parang basta mga tangkay ng gabi yun tapos medyo maanghang. Habang lumilipas sa mga araw, linggo at taon noon, unti-unti ako nagiging pulido. Matino na talaga ako kagaya ng nanay. Dito na nagkaroon ng kumpiyansa sa akin si Mang Kicks. Nasa 15 taong gulang ako noon. Iginagala na ako ng matanda. Pero ang paggala naman na yun na hinahangad ko, nagiging taliwas pa. Gawa ng dinadala lamang ako ni Mang Kicks sa mga bisyo niya. Bibisita sa isang babae, puro babae na lang. Akala mo nagagandahang babae pero kapareha lang naman niya ng mukha. Tapos ang iba, hindi ko mawari kung bakit naging tao. Parang mga maligno. Nakikipagkita si Mang Kicks doon at kasama pa ako ng animal na yon. Iniiwan niya ako sa isang tindahan at babalikan niya na lang ako. Alam ko na siyempre kung ano yung mga pinagagagawa nila. Marami kasing pera itong si Mang Kicks. Malaki ang binibigay ng mga magulang ko sa kanya. Wala naman sariling pamilya. Walang asawa at walang pinapakain kaya yun ang inaatupag. Sa pagsasama-sama ko lagi sa kanya noon ay hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang aswang din. Pero hindi ko kauri. Nangyari ito nang dalhin ako ni Mang Kicks noon sa isang kapistahan malapit sa amin. Gabi yon. Baile pa. Disco kumbaga. Doon niya ako dinala sa bailehan. Para akong asong buntot na buntot sa kanya. Kaliwat kanan ng tagay. Pero hindi ko nakikitang nalalasing itong si Mang Kicks noon.
Hanggang noong iniwan niya ako sa isang banda sa baylehan. May nakatabi ako noon na nagpatayo ng balahibo ko. Lalaki siya. Malaki ang pangangatawan. Nakamanggas lang. May patik pa itong bungo sa bisig. Amoy na amoy ko sa kanya ang samyong sobrang nakakairita. Hanggang sa bigla na lamang itong nagsalita. Inilapit niya yung bibig niya sa may tenga ko. Malakas kasi ang tunog ng disco noon. At ayon dito, mag-iingat daw ako at baka may makamatsyag sa akin. Baka patay naman ako noon. Siyempre sumagot naman ako ng, "Ano bang pinagsasasabi mo dyan, kuya? Lasing ka ba?" Sinabi ko yun kasi nga nagkukunwari ako. Aminado kasi ako noon na alam niyang aswang ako. Inakala ko pa nga na baka albularyo siya pero pagtitig ko sa kanyang mga mata, nagulat ako gawa ng tamaan ito ng ilaw. Kumikinang na kulay dilaw yon. Makapalang kilay niya. Tinapik ako ng isang beses sa balikat. Tinapik ko naman siya bilang ganti. Sabi kasi sa akin ni Mang Kicks kapag may nakakasalamuha daw ako at tinapik ako ay gantihan ko umano ng tapik yon. Gawa ng baka nilalagyan ako ng sumpa. Ang pagganti ng tapik ay pagbabalik umano ng sumpa. Huwag na daw ako magtaka dahil posibleng may magtangkas sa buhay ko noon. So ayun na nga. Ginantihan ko siya. Nakita kong sumimangot ang mukha ng lalaki at tumayo yon. Naglakad hanggang sa hindi ko na siya makita sa gitna ng maraming tao. Nung sinabi ko ito kay Mang Kicks, nagulat ito. Sinabi niyang umuwi na raw kami. Dagdag pa ni Mang Kicks, baka ito yung aswang umano na minsan niya nang nakarap at nahirapan si Mang Kicks noon. Tinangkado noong patayin ng mama ko sa kadahilan ng manunugis daw ng aswang yon. Siyempre naguluhan ako noon. Sa mga sinabi ni Mang Chris sa akin para bang may mas malalim pa doon. At lahat ng mga ito ay lingid na sa kaalaman ng normal na tao. Magtatanong pa sana ako noon sa matanda. Pero hinila niya na ang kamay ko. Dire-diretso talaga yon hanggang sa makalayo kami sa maraming tao. May motor kami at ito ang ginagamit ni Mang Kicks noon. Katunayan yun yung service namin sa lugar na yon. Kaagad yung pinaandar ng matanda. Pero nang aalis na sana kami, nakita ko yung lalaking tumabi sa akin kanina. Pagkabukas ng ilaw ng motor, bumungad yon sa harapan namin. Dahilan namang nagmumura si Mang Kicks. Ang sabi nito ay huwag daw ako gagalawin dahil kung noon ay nakaligtas yung lalaki kay Mang Kicks, ngayon ay hindi niya na raw palalampasin. Yan ay kung magtatangka ito sa buhay ko. Pangalanan natin ng lalaking itong Juan. Lumapit yon. Nakangisi at talagang kalmado lang. Yung tipong hindi natitinag sa mga sinabi ng matanda. Wala ka pa ding pinagkaiba, Mang Kicks. Ganun ka pa rin. Pinoprotektahan mo ang isang aswang na siya namang taliwas sa pagkakakilanlan ko sa isang albularyo. Ano bang meron? Dahil ba sa luho nila? Yun ba ang habol mo? Huwag ka mag-alala. Wala naman akong gagawin. Nagkataon lang na dala mo pala ang anak ni Carmen. Sinita ko pa nga siya dahil maraming makakapansin sa kanya doon sa loob ng baylehan. Maraming banta. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Walang ibang banta dito sa alaga ko maliban na lang sa isang katulad mo. Umalis ka dyan, baka banggain pa kita. Tabi! Kumabig naman sa gilid si Juan. At ayun, nakaalis na kami sa lugar. Nang makarating sa bahay, ang sabi niya sa akin ay wag na daw ako maglalabas pa. Markado na daw ako ni Juan. Alam na alam niyang ako daw ay papatay nito. Ano po bang problema niya? Bakit niya ba tinutugis yung kapwa aswang? Tanong ko noon. Ay naman kay Mang Kicks, mahabang istorya umano pero
bibigyan niya ako ng detalye. Ang mga magulang umano ni Juan ay pinatay ng kapwa aswang. Kauri ko umano ang pumatay. Kaya galit na galit itong si Juan sa mga gabunan. Gusto niyang ubusin lahat. Sabi ko naman kay Mang Kicks noon bakit hindi na lang harapin. Alam niyo, kilala ko na ang sariling kakayanan ko noon. Alam kong kaya ko makipagpatayan talaga kaya nga sinabi ko yung buo kay Mang Kicks na harapin na lamang pero may ibubuka ka, oo. Pero mahaba ang eksperyensya niya. Kung ako sa'yo, hindi ko itutuloy ang balak ko. Ibigay mo na lang sa akin ang problemang ito, Wardo, ha? Kaya naman kitang protektahan mula sa kanya. Hanggang sa humihinga ako walang makakapanakit sa'yo. Ayon kay Mang Kicks, isa umanong wakwak si Juan na may kakayanang magpahimpapawid dahil sa katangian nitong kayang lumipad sa buong anyong aswang. Huwag daw akong magtaka dahil noon pa man mahabang panahon na ang nakalipas. Magkaribal na talaga ang wakwak at kaskas. Sa malalim na katanyagan, magkaribal ang burang at ang gabunan. Ang ibig sabihin noon ay isang uri ng burang itong si Juan. At marami din umano ang lahi nito. Nagmula ang burang sa Tugigaraw, napadpad umano sa Kabisayaan sa paglipas ng panahon. At itong mga burang, ang unang aswang at lumad sa may bansa natin. Samantalang ang mga kaskas o gabunan ay dala naman ito ng mga banyaga noon. Ito yung impormasyong bitbit ko para bigyang linaw ang kasaysayan ng mga aswang dito sa bansa. May ibang aswang naman pero yun ay itong mga pangkaraniwan lamang na nagpasalin-salin ng lahi sa pamamagitan ng tangan at hindi sa dugo. Kagaya na lamang ng busaw o ng balbal, asbo, kubot at dagit. May mga karaniwang gabunan din na may mapusyaw na dugo mula sa lahi ng purong gabunan. Na sa tingin ko, yun yung mga kasama ni Roberto sa kwento niya. Ako kasi mga kagiliw, hybrid. Purong-puro ako kahit pang ama ko ay isang tao. Nahayok kasi ako sa karne ng tao. Yan ang indikasyon yan. Ayos lang naman kahit isinama niya ako sa mga kontra sa loob ko kagaya ng pambababae niya. Dahil kahit papaniramdam ko ang pagiging malaya. Pero yung babalik ulit ako sa pagiging bilanggo, parang hindi na tama yun. Oo, aswang ako. Pinipilit na mamuhay ng normal at syempre, may karapatan din ako. Pero kung ipinagkakait ito sa akin, masasabi ko nga, mali na yon. Walang-wala lang ako sa mga abiso ni Mang Kicks noon. Kumbaga, sinasakyan ko lang para kahit papano'y mapanatag siya. Pero ang totoo, gagawin ko talaga ang mga gusto ko noon. Maraming araw pang lumipas. Wala namang nangyayari sa akin. Hindi nagpapakita itong si Juan na siyang taliwas sa mga sinasabi ni Mang Kicks noon. Nagkataon namang humina ang negosyo ng mga magulang ko kung kaya pansamantala silang nagpahinga. Seasonal kasi ang negosyo nila. Hindi ko nababanggitin dito kung ano yon kasi nga maselan at baka mahulaan pa ng mga albularyong biyasa at tugisin pa ako. Masaya sana ako kahit papano kasi nga kasama ko na sina mama at papa. Pero mas lumala lamang yon gawa na nga. 3 na silang sumisermon sa akin. Kulang na lang, litsunin nila ako. Hindi ako nakakatakas. Lahat ng mga rason ko ay hindi nila pinapalusot. Walang ibang bukang bibig kung hindi. Saan ka pupunta? Huwag kang gagala. Kitang may nagbabanta sa'yo. Aminado naman akong hindi disiplina ito, kung hindi pagmamahal. Yung disiplina, yun yung paslit pa ako pero ngayong malaki na abay, pagmamahal na yan. Hindi naman tumagal yung pagtambay ng mga magulang ko. Mga 2 buwan ang nakalipas ay naging abala ulit sila noon. Kung may tatanong kung bakit walang bantay ang mama ko, si Papa lang kasi ang kasama niya. Di ba peligro yon? Etong si Mama Carmen kasi Sir Seth,
May karunungan. Kaya niyang itago ang kanyang sarili. Tapos ang karunungang ito ay tinatanggap ng katawan niya, kung kaya't hindi napipinsala si Mama. Dahil na rin ito sa patuloy na paggabay ni Mang Kicks noon. Pero ako ay hindi ko pa naaabot yon. Gawa ng iba ako kumpara sa mama ko. Kahit kadugo ko siya o galing sa kanya ang pagiging aswang ko. Sa akin kasi lumabas ang pagiging mapanalasa noon. Si Mama Carmen, nakapasa ito dati sa pagkain na isang subok sa kanya ni Mang Kicks. Ako hindi. Gawa ng pinili ko noon ang laman ng tao. Bagay na masasabi kong purong-puro ang dugong aswang na lumabas sa akin mula sa henerasyon namin. Dumating ang panahon na nakapagtapos ako ng high school. Hinahangad ko noon na makapag-aral sa kolehiyo. Payag naman ang mga magulang ko. Ito nga lang si Mang Kicks ang medyo pasaway noon. Lalayo daw ako tapos magagawa ko ng pumatay. Dahilan namang naputol ang pangarap ko. Pero naiintindihan ko naman lahat ng yon. Kahit pa masakit kasi nga nililimitahan ako noon. Siyempre, binata na ako at katulad ng iba, umiibig na rin ako noon. Pero pag-ibig lang, walang kami. May babae akong nagugustuhan. Anak ng katiwala naming isa na pangalanan nating Manang Rowena. Maganda yung anak niya. Hindi ko lubos sa kalain na maganda pala paglaki ang dugyuting paslit noon. Sa bagay, anak ito ni Manang Rowena sa isang banyagang Hapon na nakilala niya nung nagtatrabaho pa siya sa Maynila bilang isang club waitress. Yung anak niya ay pangalanan nating Kaykay. Kaykay na lang gawa ng ang hilig nitong kumaykay sa ulo ng kanyang nanay noon. Kinukutuan niya lagi ang nanay at namamataan ko dito. Balingkinita ng katawan, matangkad, mahaba ang buhok na laging nakalugay. Yung mukha, singkit ang mga mata, napaka-cute. Tinatago-tago ko lang yon kasi nga nakakatunog na itong si Mang Kicks. Malakas makiramdam yung matanda. Etong sila Manang Rowena, kapitbahay lamang namin. Pero mga ilang distansya lamang ang layo. May asawa ito at ito yung tagapastol ng mga hayop namin. May kapatid naman si Kaykay pero kapatid niya lang sa ama. Ibang-iba si Kaykay kumpara sa kapatid niyang babae noon. Minsan, kapag napapadalaw ito sa bahay, sumisimple ako. Pero nakabantay ang mga mata ko noon kay Mang Kicks. Nakakapag-usap naman kami. Mabait si Kaykay. Masunurin siya. Hindi lang sa mga magulang ko, maging sa mga magulang niya at mga nakakatanda doon. Aminado naman ako, Sir Sat, na alam niya ang pagkatao ko kasi imposible namang hindi. Alam nga ni Manang Rowena eh. Siyempre sasabihan talagang pamilya, kumbaga, babala. Aswang nga ako, di ba? Kaya ramdam ko talaga yung pakikitungo ni Kakay sa akin noon. May respeto ito pero alam kong sa loob-loob niya inaaasiwa talaga. Ang maganda lamang dyan ay lahat ng naroroon sa paligid ng bahay. Iniingatan ang pagkatao namin ng mama ko. Kasabwat namin silang lahat doon. Akala ko ay wala na talagang problema. Problema ko na lamang talaga noon ay ang sarili ko. Pero dumating ang araw na naranasan ko din ang naranasan ng nanay ko. Naging mainit si Juan sa akin noon. Namataan yun ni Mang Kicks na pabalik-balik sa lupain namin. Nagmamasid ito gabi-gabi. Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa gabi. Yun bang hindi ako makatulog? Aminado naman akong hindi talaga ako natutulog sa gabi. Pinipilit ko lang at sa kabutihang palad ay nagagawa ko naman yun pero sa mga sandaling ito, hindi na. Kumbaga, tirik ang mga mata ko at sobra akong agresibo. Napapansin ko pa nga na parang sinusumpong ako noon. Yung mga kuko ko kasi, dumudugo yun. Tapos ay nalalasan ko din ang dugo sa bibig ko. Isa itong indikasyon na magpapalit ako ng anyo.
Bakit tumudugo ang kuko? Kasi tumutubo ang kuko ko, maging ang mga pangil ko noon. Dudugo talaga gawa ng pipwersa ang mga buto ko palabas noon. Alam niyo bang sobrang sakit sa katawan kapag nakapagpalit ako ng anyo? Para akong ginigiling. Pero ni minsan ay hindi ko tinitingnan ng sarili ko sa salamin. Natatakot kasi ako maging sa sarili kong anyo. Mabalahibo ako. Sa may bandang balikat at dibdib ang balahibo. Humahaba ang kamay at paa ko. Maging ang mga daliri ko sa paa at kamay nun. Tapos medyo umiitim ako ng konti. At ang paningin ko ay sobrang layo ng naaabot. Pakiwari ko nga'y tumatagos ang paningin ko sa may kakahuyan. Lalo ng amoy. Kahit malayo ay naaamoy ko, lalo na ang kasisilang na bata at yung mga buntis pa lang. Kung sa pagkain pa, para silang inihaw sa pang-amoy ko nun. Napakabango. Nagugutom ako palagi. Pero ang ginagawang alternatibo ay yung mga karne ng hayop. Magpaganon pa man, kaya kong kontrolin ang sarili ko. Ewan ko nga lang kapag nagalit ako. Sana'y magbukas ang isip niyo sa kung ano talaga kami mga aswang, Sir Seth. Kamuntikan ko na makalimutan. Mainit nga pala ang presensya ko. Parang kulo ba talagang mararamdaman ng isang tao ang pag-alinsangan. Pero hindi ako mabaho. Hindi din naman ako balbal o busaw. Yung mga yun ang may amoy. Ayon kay Mang Kix, huhulihin niya daw si Juan. At kapag pinalad ay papatay niya na lamang ito. Yan ay kapag nakuha niya sa orasyong bitag na kadalas ay ginagamit itong pampako o panggapos nun. Sabi ko naman ay sasamahan ko siya. Hindi naman tumanggi si Mang Kix nun. Oo, at pinagbabawalan niya akong lumabas pero sa pagkakataong yun ay pumayag siya na tulungan ko. Sabi pa ni Mang Kix, panatag daw siya kapag alam niya kung nasaan ang banta. Hindi yung tipong gugulantangin na lamang daw ako noon ng patraidor. Kung kaya't ayos lamang daw na isama niya ako. Mga 2 araw ata kung hindi ako nagkakamali. Nagmungkahi na si Mang Kix noon na kikilos na raw kami. Saktong-sakto kasi nga, kabilugan ng buwan. Tama lang yun at malakas daw ako sa mga sandaling ito. Alam ko naman yun kahit hindi niya pa sabihin pero... Maghubad ka ng damit. Bakit po? Basta maghubad ka ng damit at may gagawin ako. Huwag naman ganyan, Mang Kix, ha? Kala ko pa naman kikilos na tayo. Nakakadiri ka. Anong gagawin niyo sa akin? Kung ipukpok ko kaya tong taluban ng itak sa ulo mo, ang dumi ng isip mo. Pinaghuhubad kita ng damit dahil damit ko ang isusuot mo. Itong isuot mo. May itatago nito ang amoy mo at dahil dito, pabor ang pag-aligid mo sa kanya. Napakamot na lamang ako ng ulo nun. Alam niyo bang kinabahan talaga ako dahil ang sama ng titig ni Mang Kix sa akin nun. Akala ko naman po kung ano na. Teka, wala po bang bagong damit? Hindi naman nilaban to eh. Mahawaan pa ako ng amoy niyo dito sa kilikili. Ang baho po. Anong gusto mong amoy? Yung usok habang nasa loob ka ng sako o ito? Hindi na lang ako nakapagsalita nun. Tiniis ko na lang. Kung ito man ang mas maigi hindi na lang ako nagreklamo pa. Umalis na kaagad kami nun. Hindi naman kalayuan. Doon lang ito banda sa unahan ng bahay nila Manang Rowena. Sa likod ito, sa gubat doon. Nakita ko pa nga si Kaykay noon na parabang nagtataka ito habang naglalakad kami sa masukal. Tatawagin ko sana pero itinutulak naman ako ni Mang Kix gamit ang taluban ng kanyang itak. Napapaisip ako, hindi ba sobrang brutal? Parang hindi tao ang turing sa akin ng matandang ito eh. Imbis na may papatayin kaming ibang aswang, parang ako ang kakatayin. Hanggang sa makarating na kami doon sa lugar. Napakakate, ang daming mga anipay. Tapos may mga kung ano pang gumagapang sa paanan ko na siyang sobrang nagpairita sa akin noon.
Nagmungkahi na si Mang Kik sa mga gagawin namin. Ayon dito, nakalatag na raw siya ng patibong. Itinuro niya sa akin kung saan banda yon. Dagdag pa ng matanda, wag lamang umano akong mapadako doon gawa ng pati ako ay madadali. Sa may magkakasunod na malalaking puno ito. Lawaan ata mga yon. Matutuwid at may pagkaputi ang balat. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko nun, Sir Seth. Hindi sa takot, kung hindi parang susumpungin na ako, lalo pat tanaw na tanaw ko noon ang malakristal na buwan. Mamaya pa ang dating niya. Diyan sa itaas banda nagmamasid. Kapag dumapo si Juan uli dyan, hindi niya mamamalayan na nag-aanyong tao siya. Bababa siya dyan at antayin mong makalayo ng konti ha. Sunggaban mo kaagad. Susunod ako. Huwag mo aantay makabalik sa anyo kasi madali lang makatakas ang isang wakwak. Wika ni Mang Kiks nun. Sabi ko naman, no problem. Yun lang pala eh. Sinamahan niya ako sa hangganan ng patibong niya. Para na rin matansya ko noon kung saan banda ako limitado at kung saan banda ako aatake nun. Tanong ko kay Mang Kiks, baka maramdaman kami ni Juan. Ay naman sa kanya, kasama na umano sa amoy ng damit niya ang orasyong sa bulag niya noon. Kaya nga ipinasuot niya ito dahil pangkalahatang sa bulag daw yun sa akin. Napakatahimik naming dalawa. Nakatunganga at nakatingala sa ibabaw ng puno. Ngawit na ngawit ako noon. Ayaw naman akong palingatin ni Mang Kiks dahil mas matalas daw ang paningin ko kaysa sa kanya. Siguro, nasa lampas 10:00 na yon bago ko pa narinig ang pagpagpag ng malalakas na pakpak ng isang burang o wakwak noon. Tanaw na tanaw ko yun na nagpapaikot-ikot sa impapawid na para lamang ibon. Pero malaking ibon. Kinakalbit na ako ng matanda. Ang sabi niya, mamaya-maya, babatog o dadapo na umano yon. Nagmamasid-masid pa ito at baka may nakaantabay din sa kanya pero hindi niya raw kami mararamdaman. Hanggang sa dumapo na yon. Ramdam at rinig ko talagang bigat niya gawa ng nagkalangit-ngitan ang mga sanga ng puno. Sabi ni Mang Kiks, isang pagkakamali lamang umano ni Juan. Hindi na daw ito makakalipad pa. Mamaya-maya, bababa ito at maguguluhan kung bakit nasaan yung tao na. Pero kapag nakalampas na ito sa nakalatag na orasyon, babalik na ang lakas nito at yun na ang hudyat nun. Dapat hindi pa nabubuo ang pagiging aswang. Nasunggaban ko na umano ito. Nagbuntong hininga ako at sinabing ako na ang bahala. Tumango si Mang Kiks. At ayon dito ay lumapit na daw ako doon malapit sa may hangganan. Hindi naman ako nagsalita nun. Nanggigigil ako. Parang sasabog na talaga ang sumpong ko nun. Dama ko na nga ang init ng katawan ko at pagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Bukod pa dyan, yung kuko ko noon ay sumasakit na. Maging ang pangako. Mga 20 minuto, nakita ko ng pagbaba ng wakwak. Parang butiki na nauna pa ang ulo. Kahit nasaan yung tao pero yung kinikilos ay hindi pangkaraniwan nun. Noong makalapag na sa lupa, kumakamot-kamot pa ito ng ulo at naririnig ko na panay bitaw ng mabibigat na salita. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Hindi ito si Juan. Ibang aswang yon. Matandang lalaki ito at may mahabang buhok. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi si Juan ang nagmamasid sa akin pero ibig bang sabihin nito, marami na silang nagbabanta. Nung nagsimula yung maglakad at sumakto pa talagang patungo sa direksyon ko, pinakawalan ko na ang diwa ko noon. Pinigilan ko ang sarili kong mapasigaw sa sakit ng pagbabagong anyo ko.
Basta, mabiyak-biyak ang ulo ko noon sa sobrang sakit. Hanggang sa pakiramdam ko ay magaan na ang katawan ko. Doon na ako dumapa. Tiningnan ko ang mga kamay ko noon. Kahit papano'y naninibago ako gawa ng matagal din akong hindi nakakapag-anyong aswang ng mga panahong yon. Ang haba ng daliri ko tapos medyo makisig ang anyo ko noon. Kinakapa ko pang mukha ko. Napakagaspang. Nakausli ang nguso ko tapos mas kumapal ang balahibo ko sa dibdib hanggang balikat. Alam nyo, kapag nasaan yung aswang ako, uhaw na uhaw ako noon. Yung tipong gusto kong uminom ng maraming tubig. Basta ganon. Tapos ay kumakalamang tiyan ko noon. Nung tansya kong maaabot ko na ito doon, sinunggaban ko ito. Parang aso itong umiiyak habang hinihila ko palayo sa may hangganan. Ipapalo ko sana sa may bato. Kaso, hindi naman ito si Juan. Hinantay ko na lamang noon si Mang Kix. Akma pa yung magpapalit anyo pero dinaganan ko ito at pinataob. Pinagsusuntok ko ang likuran niya para mabali ang butong tinutubuan ng hayop na pakpak nila. Nagmamakaawa yun na wag siyang papatayin. Hindi naman ako sumasagot sa kanya. Maya-maya pa'y dumating itong si Mang Kix. Doon na dinurong mukha nito at nag-uusal si Mang Kix noon. Sobrang anghang ng talandro niya. Pati ako ay dama ko ang sakit. Pero nagagawa ko namang indahin yon gawa ng hindi naman nakatutok sa akin ang pangkitil na ito. Siyempre katulad ko, nagtaka din si Mang Kix noon. Lalo na nang masipat niya ang mukha na hindi si Juan. Nagtanong pa ito kung nasaan si Juan. Dahil si Juan daw ang laging nagmamatsyag sa lugar na namamataan ng albularyo. Ayon naman dito, paparating daw si Juan noon. Napamura ako at napatingala. Gawa ng matapos lang makapagsalita ng wakwak na yon. Napansin ko kaagad ang isa pa. Batid kong si Juan na ito na nagpapaikot-ikot sa may himpapawid nun. Siguro, nakita niya kami kung kaya naman umalis yon. Saan namumugad si Juan? Sabihin mo sa akin dahil kung hindi papatayin kita. Pangalanan nating Saryo ang aswang na wakwak, Sir Seth. Ayon dito, nasa Hilaga daw si Juan kasama ng 2 pang kauri nila. Malapit lamang umano yon. Mga 4 na kilometro ang layo. Sumabat ako noon. Sabi ko, anong gagawin namin dito kay Saryo? Dagdag ko pa ay hindi naman pwedeng pakawalan ito gawa ng baka gumanti yon. Alam ko yun. Huwag mo akong pangunahan. Tumayo ka, Saryo. Gabayan mo kami sa Hilaga. Tumayo si Saryo. Ako naman noon syempre hindi maiwasang magulat. Halata naman na sa mga puntong yon ay tutugisin namin si Juan. At ayun, tinutulak-tulak na ni Mang Chris ng taluban ng itak si Saryo. Kahit papano, siya na ang napagtitripan nitong matanda at hindi na ako. Ang sabi pa ni Mang Kix, dalhin daw kami ni Saryo sa sinasabing Hilaga. 4 na kilometro lang naman pala, e bigyan ito ng patunay daw ni Saryo dahil kapag hindi totoo ay papatay niya umano yon. Hindi nagsalita si Saryo, pero nagreklamo ako. Para kasing simple lamang kay Mang Kix ang 4 na kilometro. Malapit lang ito pero maglalakad kami. Mabuti sana kung ako lang mag-isa kasi kahit 10 minuto, mararating ko yon. Pero ayun nga, naroroon si Mang Kix at talagang para kaming pagong sa bagal nun. Sinabi ko talaga yon, kako ako na lang. Pero hindi naman pumayag ang panot na matanda. Sabi ay wag ko daw siyang sasawayin. Dapat ay alinsunod daw sa mga utos niyang gagawin ko. 4 na kilometro. 4 na oras din ang paglalakad. At kahit nasaan yung aswang ako nun, mangyak-nyak ako.
Madaling araw na. Ang masaklap pa dyan ay inaasahan ko noon na baka nasa liblib lang pero may mga bahay na siya namang napakahirap gumawa ng ingay. Itong si Mang Kix ay tila ba hindi nababahala nun. Nagtanong pa yon sa kung alin sa mga bahay ba nakatira si Juan. Ay naman kay Sario, hindi daw doon nakatira si Juan. Doon lamang ito pumupuslit gawa ng malapit daw sa amin yon. May mga kauri umano sila sa lugar na yon. Itinuro naman ito kung saan banda. Ako naman ay takang-taka nun. Albularyo si Mang Kix pero para bang hindi niya ramdam. Ako, alam ko kung saan. Doon banda sa dulo na may magkakasunod na bahay. Mang Kix, maglilibot ako. Baka kasi may nakatago eh. Naroroon sa unahan oh. Albularyo ka pa naman tapos hindi mo alam. Pinagsasabihan mo ba ako? Natural alam ko. Sinisigurado ko lang kung magsisinungaling ba itong Saryong to. Pero tama naman siya. O sige, mabuti ngayong naisip mo pero mag-iingat ka. Agad akong umalis noon. Maliit lang naman ang nayon na yon. Nalibot ko ito ng napakaikling sandali lang. Walang nakatago. Nasa isang bahay nga noon si Juan. Ang problema, anong hakbang ang gagawin namin? Pagkabalik ko kay Mang Kix, sabi niya'y mag-aantay kami doon hanggang umaga. Hindi ko daw kakayanin kapag kumilos kami doon dahil 3 umano ang wakwak. Mabuti na yung umaga gawa ng si Mang Kix na ang bahala noon. Lumapit kami ng lumapit sa bahay kung saan naroroon si Juan. Malaking bahay ito. Patay ang ilaw. Tapos dama ko doon ang malakas na presensya ng isang wakwak. Napapaisip ako kung ano ba ang gagawin nitong si Mang Kix pagsapit ng umaga. Dahil may mga tao doon na posibleng makakita sa amin. Sa gabi nga, mahirap ng sitwasyon. Paano pa kaya kapag may araw, di ba? Nang mapatapat na talaga kami sa bahay, pinahawakan ni Mang Kix sa akin si Sario. May ginagawa ang matanda doon sa paligid. Nag-iikot-ikot dito at nararamdaman ko ang talandro niya. Mataas ang tensyon noon. Habang hawak ko pa nga si Sario hindi ito napapanatag. Parang may gagawin talaga. Pero wag ka dahil balina ang buto sa mga pakpak niya. Kahit maganyong aswang pa walang silbi ang pagiging biyasa sa impapawid. Lumapit si Mang Kix doon sa bahay. Tinatawag niya si Juan, pero walang sumasagot. Sinabi pa ni Mang Kix na hawak namin ang kasama niya. Kapag hindi lumabas ay papatay namin naman si Sario. Napapakunot na lamang ang mukha ko noon. Kasi nga, bakit niya tinatawag? Bakit pinapalabas pwede namang pasukin ang bahay? Lumapit na nga kami. Indikasyon na makikipaglaban talaga. Tapos ano yung abiso niya? Iintay ng umaga. Kung aantayin namin ng umaga ay dapat hindi kami lumapit doon. Gawa ng sinabi niya, di ba? Nadihado ako dahil nga may mga kasama tapos ngayon, pinapalabas na niya. Ang ginawa ko ay binitawan ko noon si Sario. Sinipa ko ang paa dahilan para mapilayin ito. Mabilis akong tumakbo noon. Binangga ko ang pintuan dahilan para magbukas yon. Nagmumura pa itong si Mang Kix. Matigas daw ang ulo ko. Sabi ko naman naiinip ako noon. Pero alam niyo bang mali palang ginawa ko? Nasunggaban talaga ako doon sa loob ng bahay at wala akong nagawa kung hindi ang lumabas na parang binatong aso. Mabuti at hindi ako nahawakan dahil kung nagkataon pa, patay na ako noon. Yan ang sinapit mong hayop ka. Ano na? Nilagyan ko ng patibong ang paligid kaya pinapalabas ko. Sinusubukan ko kung magpapakamatay ba sila pero ano ginawa mo? Walang hiya ka talaga. Pinasok mo. Anong sabi ko, di ba antay ng umaga? Kita niyo na. Mali talaga ako noon. Masyado lang akong nag-isip
dahil akala ko makikipagpatayan talaga. Nagmukmuk na lamang ako noon sa tabi ni Saryo na habang nangyayari naman yon, umiiyak ito. Kinaumagahan, doon na pinasok ni Mang Kix ang bahay. Wala na saan yung aswang sinahuan. Maging ako noon ay normal na tao na rin. Nakita ko sa bintana si Mang Kix. Nakaduro ang kamay nito sa 3 katao. Lumapit ako noon. Nakita ko ang nanlilisik na mga mata ni Juan. Galit na galit ito pero hanggang galit lang at titig ng masama noon. Albularyo ang kaharap niya. Ito pa yung tipong biyasa. Patay talaga kapag nanglaban ng 3. Nakikinig lamang ako sa pinagsasasabi ni Mang Kix noon. Sinesermonan niya si Juan na para namang hindi ito natitinag kung kaya't nakita ko talaga kung paano magkumpas ng kamay itong si Mang Kix. Tapos ay bigla na lamang humiga sa sahig itong si Juan na para bang nilalamig yon. Yakap-yakap ang sarili. Habang yung dalawa pang naroroon, nagmamakaawa na wag daw silang sasaktan. Maya-maya ay sumisigaw ng dalawa. Humihingi ng saklolo. Dahilan namang nagkagulo doon sa lugar at nagsilapitan ng mga tao noon. Ang ilan pa dito ay may dalang mga pamalo at itak. Sabi ko, lagot na. Sinabi ni Mang Kix noon na mga aswang umano ang naroroon sa bahay pero para bang walang naniniwala sa kanya. May nagtatangkang lumapit kay Mang Kix. Hanggang sa ilang saglit lang ay lumabas na itong matanda at sinabi nito na sibat na daw kami sa lugar. Balisang-balisa ako noon. Oo at sumapit ang umaga. Pabor kay Mang Kix yun. Pero hindi namin inaasahan na may re-responde. Ang masaklap pa dyan, ang rumesponding mga tao ay pumapanig doon sa mga aswang. Siguro, mga kaibigan nila yon at walang nakakaalam doon ng mga aswang ang mga ito. Para bang nahihiya sa akin si Mang Kix noon. Hindi kasi ito makatitig sa akin. Nagkamali siya pero hindi ko na sinumbatan pa. Ang naging resulta ay kami pang naging tagilid noon. Pwede kasi kaming idemanda. Inaantay ko talaga noon na baka may dumating na summon sa barangay. Pinilayan ko kay Cesaryo. Mabuti na lang at walang nangyari. Kumbaga, hanggang doon lang sa kaguluhang yon at hindi na humantong pa sa kinauukulan. Doon na ako napaisip. Baka hindi na lang kami idemanda. Hindi kaya ang gustong mangyari ng mga ito? Kumante. Mas naging mainit na ako noon sa kalaman. Sina Mama Carmen at Papa Roy ay nalaman ng sitwasyon. Akala ko'y papagalitan ako pero hindi. Sinabi nilang handa daw ang mga magulang ko sa kung anumang mangyayari. Maging si Mama Carmen noon, kapag nanggulo yun sa lupain namin umano, mapipilitan siyang gamitin ang kanyang pagiging aswang. Sa mga sandaling yon, bagamat naging suportado ng mga magulang ko ang sitwasyon pero nababahala ako. Hindi ko alam kung anong bubungad sa kasalukuyan. Malay natin, magtawag pa ng mga kakampitong sinahuan. Gaganti talaga ng tuluyan noon. Natatakot ako para sa kanila. Kung kaya't gumawa ako noon ng paraan mag-isa. Kung kasama ko kasi si Mang Kix, parang may sabit lagi. Magaling siya, matalino pero hindi talaga buo ang tiwala ko noon. Kumilos ako noong mag-isa. Wala mang umaatang sa paligid ng lupain pero naglilibot-libot ako. Hindi naman na namamalayan ito ni Mang Kix. Hindi na ako bata na katulad noon na palagi niya akong katabi sa pagtulog niya. Wala man akong karunungan pero alam kong sapat ang kakayanan kong lumaban. Limitado lamang ito. Kumbaga, isa sa isa lang. Kasi kapag marami, wala talaga. Binabalik-balikan ko noon yung lugar na mga kauri ni Juan. Gabi-gabi ito. Kakatayin ko talaga kapag nagkataon na mag-isa lang pero nalaman kong wala nang nakatira sa bahay na yon. Inalam ko ang dahilan hanggang sa may narinig akong impormasyon. Matapos umano ang pangyayaring kaguluhan,
umalis sa mga ito. Maging yung napilayan ko nun. Kaya pala hindi kami sinampa ng kaso na siya namang mas nagpapanatag sa akin noon. Inalam ko kung saan sila lumipat noon. Hanggang sa nalaman kong nasa gubat lang. May kubo doon, Sir Seth. Nalaman kong nagbubuo ang mga ito ng malaking pangkat. Hinihimok ang mga kauri sa iba't ibang lugar. Tama ang hinala ko. Marami nga ang bubungad sa amin. Nasubaybayan ko talaga yon. Ginagamit ko pa kasi noon ang damit ni Mang Kix kaya naman nakakalapit ako. Pero hindi ako nagpapakumpiyansa. Hanggang sa may napatay ako. Nagkataon noon na umalis ang ilan sa kubong yon. Isa na lang ang natira. Pinasok ko yun at hindi ako nag-aksaya ng oras. Pagbungad ko, sumgab ka agad ng madalian, lalo pat nasaan yung tao yon. Pabalik-balik ako at konting pagkakamali ay may napapatay ako sa kanila. Walang alam si Mang Kix dito. At aminado din ako na maging ang mga kasama ni Juan. Hindi nila tukoy kung sino yung pumapatay. Hindi ako nag-iiwan ng bakas, Sir Seth. Yung labi ay dinadala ko sa malayo. Maging ang mga dugo ay talagang nililinis ko noon. Kumaga, pitik mingaw ba? Kapag may pagkakataon, nilulubos ko na. Hanggang sa nagkagulo noon dahil nababawasan sila. Hinahanting kung sino ang salarin. Para akong sundalo noon na sobrang agresibo. Wala silang laban sa akin. Inuutakan ko. Siguro ay wala na magawa noon si Juan. Sumugod na ito. Uulitin ko. Mundo ito ng mga aswang. Kaya lingid talaga ito sa karamihan. Kahit pa man may kaguluhang nangyayari. Hindi alam ng mga tao na may digmaan sa kadiliman. 4 ang kasama ni Juan noon. Hindi ko kilala ang mga ito. Hindi ito yung mga nakita ko sa bahay sa kabilang nayon. Wala din noon ang pinilayan kong si Sario. Ang nakamatyag sa kanila ay si Mang Kix, siyempre. Nasa baluarte namin yun at malakas ang pakiramdam ng matanda. Pero wala siyang alam kung anong dahilan kung bakit napasugod ang mga yon. Sinama ng Rowena kasama ng pamilya niya. Doon sa bahay namin nanatili. Si Papa Roy at ang asawa ni Manang Rowena naman ay may tag-iisang mahahabang baril. Shotgun. Kahit walang kargang orasyon yon, tiyak na makakapinsala talaga ng aswang. Litong-lito si Mang Chris kung anong gagawin. Ang mga aswang na wakwak noon ay umaaligid sa malapit. Inaantay lamang kaming magkamali noon. Bakit nalilito si Mang Kix? Kasi ganito. Yung mga kasama ni Juan, malalakas ang karga. May karunungan at bukod sa pagiging wakwak, may mga tangan yon. Hindi nagagawang mapinsala ito ni Mang Kix gamit ng kanyang mga kaalaman. Pero hindi yun nakalapit talaga sa bahay dahil alam ng mga kalaban na nakahanda kami noon. Antayin lang sa kung sino magkakamali. Gabi-gabi yung pagsugod nila pero wala pang nangyayari. Sobrang higpit ng seguridad sa bahay. Ako naman ay sobrang nababahala. Malay nyo, magkamali diba? Mabuti na lang at nakikinig naman itong sina Kaykay, ang kapatid nitong babae at Manang Rowena. Hindi lumalabas kahit man lang sa silid tulugan na pinupuslitan nila sa bahay namin. Hindi mo na inasikaso ng mga magulang ko ang mga nakagawian nilang negosyo. Nakataon lamang sila sa bantanon. Kumikilos ako noon. Kahit papagsabihan ako ni Mama Carmen. Tumatango lamang ako pero hindi ko sinusunod. Maging si Mang Kix ay nililing lang ko lang. Malingat lamang ng saglit. Sibat kaagad ako noon. Kaya alam ko kung saan banda nakaatang ang mga kalaban. Lahat sila nasa ibabaw ng puno. Wala na ring silbi ang patibong ni Mang Kix noon. Hanggang sa may pumatong na noon sa may bubungan. Nagsisisigaw habang nagkukumpas ng kamay noon si Mang Kix. Pinapatamaan niya ng talandro.
Pero hindi umuubra. Lumabas si Mama Carmen at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang pagpapalit anyo nito. Sobrang bilis. Hindi katulad ko na sumisimangot ang mukha sa sakit nun. Parang wala lang kay Mama Carmen. Ang bilis na kapanik nun sa may bubungan at nakita ko ang pagbubuno. Nabahala ako kung kaya sumunod ako sa itaas. Dihado si Mama Carmen. Malakas ang mga kasama ni Juan. Tumulong ako at talagang walang bahala na ako nun. Nalaglag si Mama pero parang walang nangyari. Nalaglag din ako. Pero kasama ko na noon ang wakwak. Inuna ko ang pakpak niya. Gawa ng para hindi ito makalipad. Nung nasa lupa na ito, nakita nila kay Kay ang nangyari. Nagkasigawan sa loob ng bahay. Si Mang Kix ay lumapit at doon ay dali-dali niyang sinaksak ng punyal ang nilalang na ito. Tumirik ang mga mata ng nilalang at mabilis na binawian ang buhay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ang kwintas na tangan ng nilalang na yon, omo na kulay itim. Kinuha yun ni Mang Kix tapos sinabi sa akin na kaya pala hindi tinatablan gawa ng yun nga ang malakas na klase ng bato, pamproteksyon niya. Sinisigawan ko noon yung mga kasama. Tinawag ko din ang pangalan ni Juan. Sabi ko pa'y wala kaming atraso sa kanila maliban na lamang sa hinahawakang garbo na kauri namin ang nakapatay sa pamilya nito. Pero dahil sa ginusto nito ang isang digmaan, hindi namin ito aatrasan. Tanaw ko si Juan noon sa itaas ng puno. Nakatuwad at nakadipa ang malalapad na pakpak. Pinagmumura ko yon. Dagdag ko pa'y susugod-sugod pero wala namang ginawa kung hindi ang magmasid lang. Pinapainit ko ang ulo niya para na rin kumagat at bumaba pero walang nangyari. Sa galit ko'y inakyat ko ang puno, Sir Seth. Si Juan ang una kong pinuntriya dahil alam kong hindi ako mahihirapan dito. Yung mga kasama lamang kasi niyang may karunungan nun. Pero mabilis na nakalipad yon. Hinabol ko yon kung saan dumapo. Sinisigawan ako ni Mang Kix na wag sundan. Pero hindi ako nakikinig. Dahil na namang kamuntikan ako mapahamak nun. Pinagtulungan ako. Mabuti na lang at naroroon si Mama Carmen. Nahablot ako nito sa gitna ng laban. Sina Papa Roy ay naroroon din at pinapuputukan ng baril ang mga ito. Kasabay naman noon ang pagpapalipad ng talandro ni Mang Kix noon. May napuruhan si Papa. Buhay pa yon. Pero tinuluyan ito ni Mang Kix.